Hoy girl, sino naman yung kadate mo? Hay nako girl. Bakit ba paiba-iba ka ng boyfriend? Ganun talaga. Basta maganda ka, alam mo yun. Ay nako, bahala ka na nga dyan. So, paano yan? Alis na ako. Sabi ka ba sa akin? O, sige, sabay na. O, tara na. Nagpatalon-talon ako ng relationship. Dumating sa point na meron akong nakarelasyon na hindi ko alam na may asawa siya. Dahil sa nalaman ng asawa niya, gusto niya akong makausap personally. So, nag-meet kami, tatlo. Nag-usap-usap kami. Talaga pinatawag ko kayong dalawa. Para mapag-desisyonan na nating tatlo kung ano magiging desisyon natin. Kakapal ng mga mukha nyo. Tatagal nyo na palang ginagawa to sa akin. Kaya nakapag-desisyon na ako. I-give up ko na pagsasama naming dalawa. Hindi. Ayun na lang magsama. Hindi. Tapos sirang-sira ng pamilya namin. Sabi ko, hindi. Iyo siya. Kaya yung kasal, kabit lang akong wala akong karapatan. Tsaka nalaman ko pa, broken family ka. Hindi. Pero bakit mo ginawa to sa pamilya namin? Sinira mo ang pamilya namin. Ako na yung aalis. Ayaw ko maghihiwalay kayo. mo. Melanie! Ano? Lord, ito ba yung buhay ko? Ano ba? Bakit mo ba ba ako nilalang? Kung ganito lang din naman yung mangyayari sa akin. Anak, tayong dalawa na lang. Iniwan na tayo ng tatay mo. Kaya kailangan kitang buhayin at magtrabaho ako sa abroad. Opo, Mama. Iwan kita kay Lola at Lola. Ang mawalan ng ama at malayo sa piling ng ina ay nagbunga ng matinding lungkot kay Melanie. Subalit isang nakaambang trahedya pa ang kanyang haharapin. Pinapasok niya ako, sabi ko, bakit po? Lika, laro tayo. Bahay-bahayan tayo dito. Akala ko, naglalaro lang po kami. Hindi lang din po natapos yun doon. Sumunod din yung kapatid niya. So akala ko, normal lang siya. Okay tayo doon, madami pa ako. Talaga po? Dahan-dahan. Yung emptiness, yung longingness, yung sakit. Pag naalala mo lahat na nangyayari, yung hirap, parang ayaw mo na. May purpose pa ba ako para mabuhay? Then suddenly, yung nararamdaman ko yung lahat ng bigat, lahat ng lungkot, lahat ng sakit. There is a voice I heard na nagsabi sa akin na I'm just here. Andito lang ako. I'm your father. I'm your true father na magpupuno ng lahat ng kakulangan sa buhay mo. Mula sa pagkalugmok ay unti-unting nakaramdam ng kapayapaan si Melanie dahil sa naranasang presensya ng Panginoong Hesus. Pinunuan niya yung lahat ng kulang sa akin. Yun yung moment talaga na I feel so full because of God, because of the love of the Lord. Ang engkwentro sa Diyos ay nasundan pa ng pag-imbita kay Melanie ng kanyang kaibigan sa simbahan. Doon mas lalong naunawaan ni Melanie ang pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad. Kasabay ng kanyang paglago sa pananampalataya ay natutunan na rin ni Melanie ang patawarin ang kanyang ama at maging mga umabuso sa kanya. Ano man kalaki o kaliit yung kasalanan ginawa sa'yo. Nung ibang tao, patawarin mo sila kung gusto mong nais ka rin patawarin ng Panginoon. Wasak man noon si Melanie, isang lalaki naman ang kanyang nakilala na tunay na tatanggap at magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal ng Diyos, si Jermaine. Ngayon ay mayroon na silang masayang pamilyang naglilingkod sa Diyos. Dahil merong isang Jesus na nagbigay sa akin ng buhay, na nagmahal sa akin ng totoo. Pinunan niya lahat ng kakulangan sa buhay ko. Nagkaroon ng kulay yung buhay ko.